Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid kong star viewers? And ang reading natin ngayon is someone, nakuha ko yung energy na someone have this realization, nagising siya, no? May paggising sa kanya, realization about this connection. So alamin natin kung ano ang na-realize ng taong ito. You could be in a relationship or not in a relationship with this person. Alright, so again, this is timeless, collective reading. Kunin nyo lang kung saan kayo nakakasunit. Kahit ang reading nito ay ilang taon na, buwan, pag nakita nyo ito, this is meant for you to find this reading or mapanood itong reading na ito. No? So, alamin muna natin kung sino itong taong nagkaroon ng realization or awakening, no? Spirit ka rin Diyos. Sino itong taong nagkaroon ng realization sa ating collective? Who is this person? Okay. We have here a pet lover. Siguro may mga aso, pusa, or whatever it is. Mas bata pa sa iyo. Okay, masarap kausap. This person is very friendly, calm. Nakuha ko yung pagiging kalmado niya. Mabigote. Okay. Mabigote. A foreigner. Taurus. Okay. Schoolmate. Schoolmate mo siya. Ano ba? Sabihin natin dyan. May letrang E. Ano pa? Kalbo. Malalaman natin kung ano talaga yung mga realization niya or awakening, no? Tungkol sa inyong situation. Helping kids, charity help. Si itong taong ito ay matulungin, mahilig mag-donate, tumutulong sa mga bata. Abroad, again, this could be like a foreigner. Okay, mataas ang tingin sa sarili. Okay. May ugali, meron naman dito may pagka-ugali din, ano? Alright. Musician, maganda ang boses. Okay, work. You could be dealing with a person na nasa trabaho. Or katrabaho mo. Working with the government. Itong taong ito siguro ay nagtatrabaho sa government, sa gobyerno. Okay, beautician. Ano pa? A writer. Siguro maganda ang handwriting ng taong ito. Creative, artistic, no? Mahilig mag-drawing or magsusulat or manunulat. Medyo madungisin. Ano pa? May mga anak. You could be dealing with a person na may anak na sa iba. Or siguro, this could be you na may anak kayo pareho. This could be your husband, your spouse. Low esteem, no? Mababa ang tingin sa sarili. Meron tayong mataas ang tingin sa sarili, meron naman mababa ang tingin sa sarili, no? Mababa yung confident niya, no? Capricorn. And 9, something about number 9, siguro this person could be September or something about 9th, on the 9th, or something night sa chart, 9 sa chart niya, no? Salon, again, beautician, nasa salon, or mahilig siguro to sa magpapagandang taong ito, papapapugi, no? Papagwapo. Or siguro nagtatrabaho sa sa beauty salon, or siguro this could be you. Again guys, minsan nagkakapalit-palit yung energy, no? This could be you or your person. So alamin natin yung ano yung mga na-realize niya, no? So ito yung mga sinyalis na these are your person, or ito yung tao, the person in your mind. Spirit challenges, who is this person? Who is this person na kadilang ating mga collective? We have here letter S, A, P, ano to, ASAP. Entertainer siguro to, no? Kasi maganda din ang boses, eh. Okay, ano pa? Ano pa? W. Okay, letter B. This could be your boyfriend and wife. L, O. I'm also getting like loaded. Ano ba yan? Lodi. Ano yung pangalan? Lodi. Or I'm also getting like loaded. Siguro mapera tong taong ito. Negosyante. Or boss. Again, sabi ko yata yung, parang may boss dito. Okay. R, foreigner. Letter T. We have here letter T. Okay. So, alamin natin kung ano yung mga na-realize ng person mo tungkol sa'yo. Or sa sitwasyong ito.
Alright, Spirit Guardians, ano ang na-realize ng person nila tungkol sa ating mga collective? Alright, think about your person, guys, whenever you watch this reading, or yeah, while you are watching this person, ano yung mga na-realize niya? Para mas maganda kasi isalarawan ninyo yung person ninyo while watching this reading para makuha natin ang kanyang energy. Alright, Spirit Guardians, ano ang na-realize ng ating mga ng person ng ating mga collective? Ano ang na-realize ng person ng ating mga collective? Okay. So we have here ano ba to? Okay, so hindi ko lang ito i-reveal ang baraha kasi medyo bastusin palang baraha nakuha ko. Alright, so tingnan nyo lang guys. Oh, bastusin, di ba? But anyway, ayaw ko itong i-reveal. So, sabihin na lang natin na your person is like just into you. No? So, talagang obsessed, no? Obsessed siya sa katawan mo. Especially if you are in a relationship with this person, your person is really obsessed, especially sa puwet mo. Ano, ewan ko ba? Lagi siya nakatitig sa puwet mo. So, siguro yun yung mga qualities na na-realize niya na perfect para sa kanya ang puwet mo. No? So, wala nang iba. So, hindi siya nakakaroon ng interest sa iba, kundi sa iyo lang, yung katawan mo. No, na napaka-perfect para sa kanya. So, yun yung mga bagay or yung mga sitwasyon or, again, connection, no? Sa inyo, yung katawan mo, na napaka-obsessed or attractive yung person mo sa iyong katawan. And, yeah, this person, yeah, ano, ewan ko ba, parang pinapantasya niya ang iyong katawan. More or about yung katawan, no? Ano ba to? Okay, baguhin nga natin tong energy na ito kasi puro katawan, no? Lumalabas yung puro katawan. Katawan na lang lagi. So, anyway, walang duda na yung person mo is very attractive when it comes to your body. Kahit na, especially sa karelasyon mo, no, asawa mo na kasi may anak ka na dito, sa person na ito, or this could be your classmate. But again, when it comes to relationship, it's like nato-turn off siya pag nakikita ka nakahubad. Alright? Wala na muna tong ano ha, walang karelasyon. This is about a relationship, no, sa connection ninyo. So, mamaya na yung ibang ano natin. Dito muna tayo sa side ng in a relationship. If you are in a relationship with this person, your person is very attractive to you when it comes to your body, no, sa katawan, sa looks. Makikita ka lang yan ng nakahubot-ubad, nato-turn off na siya. Ano ba yung turn off? No, hindi siya nato-turn off. Nato-turn on siya. I'm sorry. Nato-turn on siya kasi your person is very into your body. Alright? Kahit na yung cleavage lang or yung balat lang na napapalabas, sabihin natin naka-short ka o nakita yung chest mo or yung I mean, getting like muscle, kung ikaw to muscle or atong tawag ito napaka-macho, no? Napaka-machong lalaki, makisig, nato-turn on ang inyong person. Alright? So, yeah, so, lalong-lalo na kung naka-short ka lang as a masculine na nanonood dito, your person is really like into your body as well, no? Siguro yung mga magandang ano ng katawan mo, it's your muscle, something about sa muscle mo na natututurn on o isa sa mga nagustuhan ng iyong person. Na-realize niya na attractive sa iyong katawan itong muscle mo or bisig, yung bisig siguro. O siguro yung iba dito napaka-gifted sa katawan, no? Para sa person mo is your body is really like perfect, no? As a masculine. Yung mga sa babae naman is kahit na any shape of your body is very attractive to your person. Okay? Attractive sa kanya yan kahit lang nagsushort ka na, kahit na yung binti lang nakikita, natuturn on na siya, or nakita niya na nakahubot-hubad ka na, turn on na siya, or talagang, or sabihin natin na nagpapalit ka lang ng damit, wala na, talaga. Ibabahay ka na ng person mo or ayaw ka nang palabasin ng bahay. Something like that na ikukulong ka na niya. Alam na kung anong mangyayari. Alam na this, you know? So, yeah. Yan ang realization ng person mo na he is or she is into you when it comes to your looks, physical looks. Yan yung mga nagpapa-attract sa kanya
no, ang iyong looks, ang iyong katawan. You are anything, perfect para sa kanya. You are turning on this person, turn on siya when it comes to your physical looks. Alright? So, ano pa? Okay. So, what else, Spirit Guardians, Angels? Ano pa ang na-realize ng ating mga collective, or the person of our collective, the person on their mind? Ano ang na-realize ng connection nito sa ating mga collective? Alright, surprise, or I'm getting like challenges. Siguro marami mga binabatong challenges sa inyong mga relationship, no? Sa inyong connection. Kasi mixed dito eh. May mga in a relationship, meron naman na LDR or no communication. But then again, if you have no communication with this person is going to communicate with you soon. Alamin nga natin kung kailan para naman magkaroon ng peace of mind ng ating mga collective. These are just an idea, ha? Speaking of kailan ito magkakaroon ng communication sa mga walang communication sa ating mga collective. Kailan? 2, siguro on the second, okay, on the second, or sometime this month, or siguro 2 years, ano ba? Matagal pa, pero you know what? It takes time siguro, kasi may mga dapat sigurong, siguro nag-aaral pa to, siguro within 2 years, pagka nag-graduate na siya, ay mag-reach out siya, or ma-realize niya na kailangan gagawa na siya ng hakbang soon, no? 2 years from now, 2 months from now, on the second, no? Sabihin natin, March 2, or siguro 2 o'clock, ano ba to? Basta number 2, no? Kunin nyo lang guys, ha? We have number 1. So, yeah, on the 21, or the first, I don't know, first month of the year. I'm hearing like, malakas kasi yung first month of the year. Maybe this could be happening already, no? Maybe first month of the year, this person already telling you their feelings, no? Napaparamdam na siya o nangliligaw sa inyo. First month of the year pa lang ay gumagawa na siya ng hakbang, or this could be the second day, or the first day, or first week. It could be 2 weeks from now. First week from now, this person is going to kasi mix eh. Meron itong ex or walang communication, this person is going to make this situation na magkakaroon ng clarity or closure, or magpaparamdam. I'm also getting like, siguro magpapakita to sa inyong panaginip. So, siguro 2 days or the next day, whenever you watch this reading, this is timeless, or in 2 months, no? Okay, not more than 2 years sa communication. May communication kasi in a spirituality, or communication of physicality. Okay? So, ano pa? So, this person is going to approach you yung iba. Meron naman dito na, in a relationship, no? Your person is going to, maglalambing. Meron dito magiging romantic, no? Either today, starting today, whenever you watch this reading, especially kung you are already in a relationship with this person, no? Alam na this. Alam niyo yung ibig ko sabihin. Today or tomorrow or 2 days from now, magkakaroon kayo ng loving-loving naman, no? Kailangan talaga ng oras. So, yeah. So, guys, pagka nakakaramdam kayo ng something about your person sa karelasyon ninyo, alam na. Kasi ang na-realize ng person mo, gusto kanyang alam na. No, maglabing-labing muna kayo kasi kailangan talaga ng oras, no, na mapagbigyan niyo naman ang person ninyo. So meron na dito, no, nagigising siya, or siguro para bang na-realize na, you know what, parang matagal-tagal na yata kaming walang ng person ko, ng karelasyon ko, itong asawa ko or yung girlfriend ko, whatever it is, no, kasama ko sa bahay, pero bihira lang kami nagkakaroon ng romantic moments. So yeah, so in a few days, your person is going to do something with you, no? Yeah, so ikaw lang nakakalam kung anong gagawin niya sa iyo. So alam na this, no? Sa mga karelasyon ninyo. So ano pa, Spirit Angels? Ano pa ang ma-realize nun? Or ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan na So again, katotohanan is to make love with you. Hindi siya magsasawa na to make love with you over and over. No? Or hindi siya magsawa na
napagmasdan ang iyong katawan, ang iyong physical looks, ang iyong aura, ang iyong looks, ang iyong katawan, something about na sa katawan mo ay talagang nabibighani ang iyong person, no? Yun yung mga katangian or realization ng person mo na dyan siya, no, na mas nagkakaroon siya ng anong tawag ito? Parang bang lumalakas yung kanyang vibe sa katawan mo, no? Yeah. Na mas nagiging romantic siya, na attractive siya sa inyo, yun yung mga realization niya sa inyo. Ano pa? Straight ka rin, Jones? Okay. Alright, so again, your person could be yung iba dito, there could be a friendship, no? So your person right now, especially if you are in a relationship, no, natutuwa ang person mo sa vibe ninyong pareho. Kasi it's not just relationship, it's also like more than a friend. Siguro yung iba dito, konti lang from friends naging karelasyon yun na. Siguro from friendship ay, kasi meron tayong schoolmate, di ba? From friendship or kapitbahay, nagkakaroon ng, nabibuild yung feelings. Kaya meron tayo ditong builder, di ba? May builder dito kanina eh. Okay, so, sana ba yung builder? Hinahanap ko yung builder. Baka sa ibang reading yun. But anyway, it's like meron kasi ditong nabubuo. No? May nabubuo itong connection sa inyo. Mas nag-grow and nag-grow ito. Mas lumalawak itong relationship ninyo. From friendship to relationship. And sa relationship naman, mas nag-grow naman din ang friendship. Which is a good vibe sa inyong sitwasyon. Kaya yan yung na-realize ng person ninyo. Lalo-lalo na kung ito ang ex ninyo, maybe this person is going to approach you, at least man lang, no, sa friendship na lang. Para magkaroon kayo ng clarity. Yung iba naman dito is, you will be meeting this person sa party. Or meron kasi ditong may pupunta ng party, celebration, or may mag-iimbita sa inyo sa party, sa isang ganap, no? Yeah, celebration. Something about to celebrate. Meron siguro magse-celebrate ng birthday or a wedding celebration. Meron naman dito na you will be meeting this person, lalo-lalo na kung crush mo lang or wala pa kayong connection. Kasi mix nakukuha ko na you will be getting a communication with this person through your friends. Siguro may friend siya na friend mo rin at magkakaroon ng bridge, no, between the two of you na mag-uusap kayo. Alright? Meron naman dito na you will be meeting this person sa party or celebration. Something about na invitation. May mag-imbita sa inyo ng party. And you will be meeting this friend from friend to relationship. And ma-realize niya na may gusto, yung connection, nagkakaroon ng maganda yung connection ninyo pareho. You like each other. Yung nagugustuhan nyo yung pareho, ang inyong vibe. Kaya nabubuo itong sitwasyon itong relationship. Meron naman ito in a relationship, mas nag-grow, na-realize ng person ninyo in a relationship na, no, during this relationship, habang tumatagal, mas nagiging malakas ang inyong friendship, itong samahan. So, mas nagkakaroon siya ng freedom para ma-voice out ang kanyang nararamdaman sa inyo. Hindi lang sa katawan, also sa friendship, na mas nagiging open ang person ninyo sa inyo. Yun yung nagugustuhan niya sa inyong connection, na naging open siya. Okay? And I'm also getting like very specific, maybe your person could be dealing with like I don't know, like a third party or may option, open sa option. This could be a person na malakas ang dating, friendly, not masyadong friendly, or it's like an environment na kilalang kilala siya at marami nakakagusto sa kanya. And kaya siguro parang maliit lang yung or mababa yung iyong confident. Or this could be your person na mababa ang confident kasi alam niya na marami nagkakagusto sa inyo at nakakaisip ba siya na baka makakahanap ka ng iba. But then again, guys, if you are this kind of person na napaka-friendly, malakas ang dating, no?
Make your person feel na siya lang at wala ng iba. Para hindi siya makapag-isip ng kung ano-ano tungkol sa inyo. Para hindi masira itong relationship na nabuo. Okay? But then again, your person is into you. Wala ng iba. Alright? So, hanggang dito na lang. At sana nag-enjoy ka sa reading na ito. And I love you guys. And yeah, so please leave your comment below what you think about this reading. And pasensya na kung hindi man ako nakapag-respond sa mga mensahe or mga comment nyo doon, no? But then again, busy lang ang kapatid ninyo and I do hope na naintindihan nyo ako, no? And again, I am a full-time mom and may trabaho din po ako and ito ay hobby ko lang, ano? So, sinishare ko lang po sa inyo yung bigay ng regalo ni Universe sa akin itong to do this tarot reading, no, para sa inyo. So, again guys, I'm very blessed na andyan kayo, na sumusuporta sa akin, na hindi kayo umaalis, no, or but then again, I am so grateful guys na you believe in me and you believe in this tarot reading videos and believe in sa ating universe, no, sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagtangkilik at sa walang sawang pakikinig dito sa aking any of my tarot reading videos. Na appreciate ko po kayong lahat dito. Mag-ingat po kayo palagi and I love you all and thank you. Bye!